Maligayang pagbalik sa ating malalim na pagsusuri sa geopolitika. Tingnan ninyo sa isip ang nagliliwanag na neon sa Kotay Strip habang bumabagsak ang gabi. Sa unang tingin, para itong entabladong hindi kailanman nawawala ng kuryente, isang lugar na tila ginawa para sa walang hanggang kasaganaan, isang makinang hindi natutulog at walang pagod na lumilikha ng salapi mula sa hangin. Noong kasagsagan ng kapangyarihan ito, ang Macau ay hindi lamang isang lungsod ng sugal. Isa itong dambuhalang daluyan ng kapital, isang magnet na humihigop ng kayamanan mula sa mainland China, isang simbolo ng panahon kung kailan ang pera ay malayang nakakatawid sa hangganan. Basta dumaraan ito sa tamang pinto, sa tamang mesa at sa tamang tao. Ngunit sa likod ng makikinang na salamin, sa likod ng mga hotel na parang palasyo, sa likod ng mga VIP room na minsang punong-puno ng mga high roller, may isang katahimikang hindi normal. Hindi ito simpleng paghina ng negosyo. Hindi ito pangkaraniwang siklo ng pag-angat at pagbagsak. Ang nakikita natin sa Macau ngayon ay hindi aksidente, hindi simpleng malas, at lalong hindi ordinaryong epekto lamang ng pandemya. Ito ay isang planadong paggiba sa lumang modelo, isang malamig at kalkuladong pagbaklas sa isang sistemang minsang pinayagan mismo ng Beijing na lumago. Kaya ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi na kung kailan muling babalik ang dating sigla ng Macau. Ang totoong tanong ay ito: gusto pa ba talaga ng Beijing na ibalik ang lumang Macau o matagal na nitong napagpasyahan na tapusin ang panahong iyon at palitan ito ng isang mas masunurin, mas kontrolado at mas ligtas na bersyon ng lungsod? Sa kwento ng pagbagsak ng Macau, hindi lang kasino ang bumabagsak. Bumabagsak din ang ilusyon na ang isang espesyal na rehiyon ay maaaring manatiling may sariling lohika ng kaunlaran kung taliwas na ito sa bagong kahulugan ng pambansang seguridad ng sentral na estado. Para maintindihan ang laki ng pagbabagong ito, kailangan nating bumalik sa simula ng modernong imperyo ng sugal sa Macau. Noong 2001, nagpasya ang pamahalaan ng Macau na tapusin ang matagal na monopolyo ni Stanley Ho, ang makapangyarihang tycoon, halos 4 na dekada nang namamayani sa industriya. Ang hakbang na ito ay hindi simpleng pagbubukas ng merkado. Isa itong pagsabog ng bagong panahon. Pumasok ang malalaking pangalan mula Las Vegas gaya ng Wynn, Sands at MGM. Dala nila ang kapital, internasyonal na karanasan at malaking pananaw para gawing hindi lang lokal na sentro ng sugal ang Macau, kundi pandaigdigang kabisera nito. Ilang taon lang ang lumipas, natalo ng Macau ang Las Vegas sa kita at hindi basta lamang nalampasan. Dumating sa puntong maraming beses na mas malaki ang kinikita ng Macau kaysa sa pinakasikat na gambling capital ng Amerika. Para sa maraming tagamasid, tila himala ito ng globalisasyon at liberalisasyon. Pero ang tunay na makina sa likod ng himalang ito ay wala sa mga slot machine, wala sa family tourism, at wala rin sa mga simpleng dayo. Ang totoong puso ng sistemang ito ay ang junket system, ang madilim at komplikadong network ng mga operator na nagdadala ng mayayamang kliyente mula mainland China papunta sa Macau. Sa papel, mahigpit ang capital controls ng China. Limitado ang perang maaaring ilabas ng ordinaryong mamamayan sa bansa kada taon. Ibig sabihin, hindi madali para sa isang negosyante, opisyal o bagong yaman na basta-basta maglipat ng malaking halaga palabas ng bansa. Pero sa praktika, ang Macau ang naging butas sa pader. Ang mga junket operator ang nagsilbing tulay. Hindi lang sila tagapagdala ng VIP. Para silang underground bankers, debt collectors, brokers, at minsan ay extension ng mga mas malalalim pang network ng impluensiya. Bibigyan nila ng credit ang manlalaro sa Macau, tapos kokolektahin nila ang utang sa mainland sa renminbi. Sa ganitong paraan, nakakalusot ang napakalalaking halaga ng hindi diretsyong lumalabag sa formal na anyo ng batas. Ang casino table, lalo na ang baccarat table, ay naging parang conveyor belt ng kapital. Ang perang dapat ay nanatili sa loob ng China ay dumadaan sa Macau at nawawala sa anino ng legalidad. Hindi ito sikreto sa lahat. Alam ng maraming aktor sa sistema na ito ang tunay na gamit ng Macau,
Ngunit sa mahabang panahon, pinayagan itong mabuhay dahil kapaki-pakinabang ito sa lahat ng may hawak ng kapangyarihan. Pagkatapos maibalik ang Macau sa China noong 1999, pumasok ito sa isang kakaibang panahon ng politikal na katahimikan at ekonomikong gantimpala. Sa ilalim ng pormulang ihisang bansa, dalawang sistema is ibang-iba ang ugali ng Macau kumpara sa Hong Kong. Habang ang Hong Kong ay may malakas na tradisyon ng protesta, malayang pamamahayag at pampulitikang paggiit ng otonomiya, ang Macau ay mas tahimik, mas sunod at mas handang makipagkompromiso sa Beijing. Ang lokal na elite sa negosyo at politika ay mabilis na nagpakita ng katapatan, maagang naipasa ang mga batas sa pambansang seguridad nang hindi nakakaranas ng seryosong pag-aalsa mula sa lipunan. Sa mata ng Beijing, ang Macau ay isang modelo ng maayos na pagsunod. At kapalit ng pagsunod na iyon, pinayagan ang lungsod na yumaman ng husto. Ang gobyerno ng Macau ay nabuhay sa napakalaking buwis mula sa kasino. Ang GDP per capita nito ay pumalo sa antas na maihahambing sa ilan sa pinakamayayamang lugar sa mundo. Namigay pa ng cash handouts ang pamahalaan sa mga residente taon-taon. Sa isip ng maraming kabataan sa Macau, parang natural na kaayusan na ang kasaganaan. Bakit ka pa magpupuyat sa akademikong landas kung bilang dealer sa kasino ay maaari kang kumita ng mas mataas kaysa sa maraming propesyon? Bakit ka pa mag-iisip ng industriyang lampas sa sugal kung buong lungsod ay tila umiikot at umaandar dahil sa sugal? Ang problema, hindi nakita ng marami na ang pundasyon ng kasaganahang iyon ay hindi sariling soberanong lakas ng Macau, kundi pansamantalang pahintulot lamang mula sa Beijing. Nagbago ang lahat ng lubos nang umupo si Xi Jinping at ilunsad ang malawakang anti-corruption campaign noong 2014. Ang kampanyang End Tiger and Fly Z ay hindi simpleng paglilinis ng burokrasya. Isa rin itong pagsasara ng mga kanal kung saan tumatagas ang yaman, impluwensiya at posibleng banta sa sentralisadong kapangyarihan. Sa bagong pagtingin ng Beijing, ang Macau ay hindi na inosenteng makinang pang-ekonomiya. Isa na itong bukas na sugat sa sistema ng pambansang pananalapi. Habang lumalala ang pressure sa ekonomiya ng China, habang umiinit ang tensiyon sa Estados Unidos, at habang lalong nagiging mahalaga ang pagprotekta sa foreign exchange reserves at katatagan ng renminbi, lalong naging delikado ang isang lugar na nagsisilbing lagusan ng kapital palabas. Ang junket system ay hindi lang transportasyon ng aliw ng mga mayaman, isa rin itong daanan ng mga tiwaling opisyal na gustong ilayo ang kanilang kayamanan sa abot ng batas ng mainland. Sa puntong iyon, nalampasan na ng Macau ang linyang matagal nang tinutumbok ng sentral na estado. Ang casino economy nito ay hindi na simpleng source of revenue. Isa na itong panganib sa financial security at political discipline ng buong bansa. Unti-unting nagsimula ang paghihigpit. Binantayan ang paggamit ng Union Pay cards. Sinubaybayan ang mga ATM. Gumamit ng facial recognition at mas agresibong cross-border financial surveillance. Sa unang tingin, parang teknikal na regulasyon lamang ang mga ito. Pero sa mas malalim na basa, ito ang unang yugto ng pagputol ng ugat ng lumang sistema. At dumating ang pinakamatinding dagok noong 2021 sa pagkakaaresto kay Alvin Chao ng Sun City Group. Hindi simpleng negosyo ang Sun City. Isa itong imperyo, isang higanteng organisasyong kumokontrol sa malaking bahagi ng VIP gambling market ng Macau at konektado rin sa online at offshore gambling networks sa iba't ibang bahagi ng Asya. Nang maglabas ng warrant ang mga otoridad mula sa mainland laban sa isang mamamayan ng Macau para sa cross-border gambling crimes, malinaw na malinaw ang mensahe. Ang legal na hiwalay na espasyo ng Macau ay hindi na magiging panangga kapag salungat na sa interes ng sentro ang iyong operasyon. Hindi nagtagal, sumunod din ang ibang malalaking pangalan gaya ni Levo Chan. Sa isang iglap, ang mga dating haligi ng VIP Empire ay nagkawatak-watak. Nagsara ang mga VIP room. Nawalan ng trabaho ang libu-libong empleyado. Ang mga casino resort na itinayo para sa isang walang katapusang agos ng malalaking manlalaro ay biglang nawalan ng pinakabuod na pinagkukunan ng kita pagkatapos ay dumating ang pandemya. At lalo nitong pinabilis ang pagkamatay ng lumang Macau.
Totoo na naapektuhan ng COVID-19 ang buong mundo, ngunit kakaiba ang naging papel nito sa Macau. Sa Las Vegas at Singapore, unti-unting bumalik ang sigla nang magbukas ang mga hangganan at bumalik ang paglalakbay. Sa Macau, ang mahigpit na zero-COVID policy ng Beijing ay parang isang napakahabang pagsakal. Nagsara ang mga border. Napatigil ang ferry at air traffic. Ang lungsod na kilala sa walang tulog na nightlife ay naging halos ghost town. Sa karaniwang pagsusuri, pwedeng sabihing biktima lamang ito ng public health emergency. Ngunit sa geopolitikal na pagbasa, ang zero COVID ay naging instrumento rin ng political restructuring. Habang nanghihina ang cash reserves ng mga casino operator, habang napipilitan silang mangutang para manatiling buhay, habang lumiliit ang kanilang bargaining power, doon lumapit ang Estado dala ang bagong tuntunin, ang pinakamalalaking dayuhang operator, kabilang ang mga kumpanyang Amerikano, ay nasa pinakamahinang posisyon noong ipinatupad ang mas mahigpit na legal framework. Iyon ang sandaling pinakamadaling paamuin ang dating makapangyarihang industriya. Ang revised gaming law noong 2022 ang naging konkretong anyo ng bagong kaayusan. Sa batas na ito, hindi paglago ang pangunahing layunin kundi total control. Ang haba ng gaming concession ay binawasan. Mas lumawak ang kapangyarihan ng gobyerno na manghimasok sa operasyon ng mga kumpanya. Nagkaroon ng otoridad ng Estado na magtalaga ng mga kinatawan sa board at suriin ang mas maraming aspeto ng daloy ng pera at pangangasiwa. Ang dahilan na national security ay naging mas central at mas mabigat. At pinakamahalaga, epektibong isinara ang pinto sa lumang revenue sharing arrangements na naging pundasyon ng junket system. Sa madaling salita, pinutol ang dating hybrid arrangement kung saan ang pribadong kapital, transnational operators at madilim na intermediaries ay sabay-sabay na kumikita sa gilid ng Estado. Ang natira ay isang industriyang dapat sumunod hindi lamang sa batas ng merkado kundi sa estratehikong direktiba ng sentral na pamahalaan. Ang mga operator mula sa Amerika na dati pumapasok sa Macau bilang mga higante ng global gaming ay napilitang tumanggap ng bagong katotohanan. Sa bagong panahon, ang lisensiya ay hindi na simpleng kontrata sa negosyo. Isa na itong political privilege na kailangang paulit-ulit pagbayaran sa pamamagitan ng pagsunod. Kasabay nito, pinilit ang mga kasino na manggako ng napakalaking puhunan sa mga non-gaming projects, entertainment, conventions, museums, indoor attractions, cultural shows, family tourism, at iba pang proyektong hindi nakasentro sa sugal ang naging bagong mantra sa papel. Maganda itong pakinggan. Sino nga ba ang kukontra sa diversifikasyon? Sino ang hindi sasang-ayon na mas matibay ang ekonomiyang hindi umaasa sa iisang industriya? Pero ang totoong problema ay hindi ideya kundi realidad. Ang Macau ay isang napakaliit na teritoryo na halos buong infrastruktura, labor market at urban design ay nahubog ng casino economy. Hindi ganoon kadaling sabihin na mula bukas, ang dating lungsod ng VIP Baccarat ay magiging sentro na ng sining, agham, teknolohiya o internasyonal na pananalapi. Ang mga water show at exhibition hall ay hindi agad nakakalikha ng parehong laki ng kita na dating nanggagaling sa mga high roller. Ang tourist spending mass market ay ibang-iba sa margin at velocity and G-Pera and GVIP gambling. Kaya kahit gumastos ng bilyon-bilyon ang mga operator para sa non-gaming compliance, maraming proyekto ang mukhang dekorasyon lamang para sa isang bagong political narrative, hindi totoong kapalit ng nawasak na modelong pang-ekonomiya. Dito pumapasok ang mas malawak pang estratehiya ng Beijing, ang integration ng Greater Bay Area. Sa bagong pananaw ng sentral na estado, hindi dapat manatiling hiwalay na oasis ng sugal ang Macau. Dapat itong maging isang maliit ngunit disiplinadong bahagi ng mas malawak na regional engine na kinabibilangan ng Guangdong, Hong Kong, Shenzhen, Zhuhai at iba pang lungsod sa paligid ng Pearl River Delta. Sa sentro ng planong ito ay ang Hengqin, ang isla sa tabi ng Macau na administratibong nasa mainland ngunit binibigyan ng espesyal na papel para sa kooperasyon. Sa unang tingin, para itong regalo. Mas malaking lupa, bagong pagkakataon, panibagong espasyo para sa paglago. Ngunit sa mas malalim na pagbasa, ito rin ay mekanismo ng unti-unting pagsasanib kapag ang trabaho, tirahan,
logistics, negosyo at regulasyon ay lalong itinatali sa katabing bahagi ng mainland, humihina ang hiwalay na pagkakakilanlan ng Macau. Ang tulay, border facilities at coordinated planning ay hindi lang pisikal na infrastruktura. Isa rin itong pampulitikang arkitektura ng absorpsyon. Ang dating espesyal na rehiyon na may natatanging economic DNA ay tinutulungang mabuhay, oo, pero sa paraang lalong nagpapaliit sa sariling kalayaan nitong tukuyin ang landas ng kaunlaran. Ang problema, hindi sumusunod ang merkado sa kagustuhan ng planner sa simpleng utos lamang. Mahirap gawing financial o tech hub ang isang lugar na kulang sa sukat, kulang sa diversified talent base at may napakataas na cost of living. Sa larangan ng teknolohiya, paano makikipagkumpetensya ang Macau sa Shenzhen na ilang hakbang lang ang layo at mayroon ng malalim na ecosystem ng innovation, manufacturing, venture capital at human capital? Sa larangan ng finance, paano nito mapapalitan ang sarili bilang sentro ng seryosong capital services kung ang reputasyon at institutional depth nito ay dekadang nakaugnay sa sugal at leisure economy? Kahit sa tourism diversification, may limitasyon din. Ang maraming dayong pumupunta sa Macau ay pumupunta roon dahil Macau iyon, dahil ito ang lugar kung saan ang laro, panganib, prestihiyo at mabilis na paggastos ay may kakaibang halo. Kapag pinutol mo ang pinakabuod ng identidad na iyon at pinalitan mo ng generic family entertainment package, nakikipagkompetensiya ka na lang sa napakaraming ibang destinasyon sa rehiyon. Kaya ngayon, ang Macau ay tila nakabitin sa pagitan ng dalawang realidad. Naputol na ang nakaraan, pero hindi pa tunay na dumarating ang bagong kinabukasan. Kapag ikinukumpara ang Macau sa Hong Kong, lalong lumilinaw ang kabalintunaan ng bagong panahon sa ilalim ni Xi Jinping. Sa Hong Kong, ang banggaan sa pagitan ng lipunan at sentral na estado ay naging lantad at marahas. Sa Macau, halos kabaligtaran, mas tahimik, mas masunurin, mas kooperatibo. Pero sa dulo, pareho silang tinungo ng isang mas mahigpit na anyo ng integrasyon. Magkaiba ang landas, pero papunta sa iisang dulo, mas makitid na saklaw ng aktual na autonomiya. Sa kaso ng Macau, mas nakakagulat ito dahil ipinapakita nito na hindi garantiya ang katapatan kung ang mismong economic model mo ay salungat na sa panibagong prioridad ng Estado. Sa madaling sabi, may malinaw na leksiyon dito para sa sinumang nanonood mula sa labas. Sa modernong China, ang historical privilege at local prosperity ay hindi permanenteng karapatan. Maaari itong bawiin kapag hindi na ito akma sa mas malawak na proyekto ng centralization, financial discipline at comprehensive national security. Pero ang kapital ay tubig. Kapag may isinara kang lagusan, hahanap ito ng ibang daraanan. Habang winawasak ng Beijing ang VIP machinery ng Macau, hindi naman nawawala ang demand para sa gambling, offshore wealth movement at mga aninong serbisyong pinapakain ng regional na kapital. Lumipat lang ang daloy. At isa sa mga malinaw na nakinabang sa pag-urong ng Macau ay ang Pilipinas. Ang entertainment city sa Manila ay naging mas kaakit-akit sa mga operator at manlalarong naghahanap ng mas maluwag na kapaligiran. Bukod dito, matagal ding naging sentro ang Pilipinas ng Pogo ecosystem, mga online gaming operations na may malalim na koneksiyon sa merkado ng mainland. Kahit nagsimulang higpitan ng pamahalaang Pilipino ang ilang bahagi ng industriyang ito dahil sa pressure sa seguridad at diplomasiya, hindi maikakailang may panahong pinuno ng bansa ang puwang na iniwan ng Macau. Para sa Beijing, ang problemang dati ay nakakulong sa loob ng isang espesyal na rehiyon na may direktang impluwensiya ito ay kumalat patungo sa ibang soberanong estado. Ibig sabihin, ang laban kontra capital flight at cross-border gambling ay hindi na lamang domestic policy issue. Isa na rin itong diplomatic at regional security issue. Hindi lang Pilipinas ang nakakuha ng bahagi ng market. Sa Singapore, ang kombinasyon ng ligtas na financial environment, premium hospitality at mahigpit ngunit predictable na regulasyon ay napakalakas ng dating sa mayayamang kliyente sa Asia. Sa Vietnam, patuloy ang paglitaw ng mga integrated resort na nakatuon sa regional na turismo at lumalaking middle class.
Sa Japan, itinulak ang malalaking proyekto gaya ng sa Osaka na nakatingin sa hinaharap bilang bagong magnet para sa entertainment at gaming. Ibig sabihin, habang hinihigpitan ng Macau ang sarili sa ilalim ng political command ng Beijing, mas dumarami ang alternatibo sa paligid nito. Ang dating monopolyong hawak nito ay unti-unting nadudurog. Sa isang mas multipolar na landscape ng Asian gaming and leisure, hindi sapat ang lumang reputasyon lamang. Kailangan mo ng regulatory flexibility, market confidence, at malinaw na value proposition. At dito lalong nahihirapan ang Macau dahil dalawang puwersa ang sabay nitong kinahaharap. Mula sa itaas, ang pressure ng political obedience. Mula sa labas, ang kompetisyon ng mas maliliksi at mas market-driven na kalaban. Siyempre, hindi lang ito usapin ng macroeconomics at state strategy. May panlipunang presyo ang pagbabagong ito. Sa likod ng mga graph at revenue reports ay ang kwento ng isang henerasyong pinalaking maniwala na sapat na ang casino economy para sa magandang buhay. Maraming dealer, floor staff, junket-related workers, hotel employees, at service workers ang nasanay sa isang uri ng kaayusan kung saan ang industriya ng sugal ang sentro ng pang-araw-araw na kabuhayan. Ngayong humina o nagbago ang industriyang iyon, hindi madaling lumipat sa bagong sektor. Hindi naman pwedeng sabing bukas, lahat ng dating dealer ay magiging finance analyst o tech worker. At habang itinutulak ang integrasyon sa Greater Bay Area, lumalakas din ang kompetisyon mula sa mga manggagawa at profesional mula mainland na maaring mas handa sa mga industriyang gustong itayo ng bagong plano. Kasabay nito, may malalim ding usapin ng identidad. Ang Macau ay may natatanging kasaysayan, halo ng pamana ng Portugal at kulturang Chino, isang lungsod na hindi lang economic zone, kundi isang kakaibang sibilisasyong urban sa gilid ng mas malaking kapangyarihan. Sa proseso ng matinding integrasyon, may pangambang unti-unting lumalabo ang natatanging personalidad na iyon. Kung susubukan nating unawain ang lamig ng pasyang ginawa ng Beijing, kailangan nating ilagay ang Macau sa loob ng mas malaking estratehiya ng China sa ilalim ng tinatawag na dual circulation at mas malawak na ideya ng self-reliance. Sa ganitong pananaw, ang bansa ay dapat maging mas matatag laban sa panlabas na panganib at mas disiplinado sa loob. Ang bawat butas kung saan maaring tumagas ang kapital, impluensya o kahinaan ay kailangang takpan. Sa ganitong lohika, napakaliit ng Macau kumpara sa kabuuang ekonomiya ng China. Kung kailangang isakripisyo ang ilang 10 bilyong dolyar na lokal na aktibidad para maprotektahan ang mas malawak na sistemang pampinansyal at politikal, madaling tanggapin ng sentro ang kapalit na iyon. Sa madaling salita, hindi natalo ang Macau dahil bobo ang mga operator o dahil biglang tinamad ang mga turista. Natalo ito dahil nagbago ang grand strategy ng bansang kumokontrol sa kanyang kapalaran. Noong panahon ng mas agresibong opening up, mahalaga ang papel ng Macau bilang bentana ng kapital at kita. Sa panahon ng mas sentralisado, mas security-oriented at mas kontroladong China, nag-iba ang gamit nito. At kapag nagbago ang gamit ng isang teritoryo sa mata ng Estado, pwede nitong baguhin ang buong economic architecture ng lugar na iyon kahit gaano pa ito kayaman noon. Kaya ba talaga iniwan ng Beijing ang Macau? Mas tumpak sigurong sabihing hindi nito iniwan kundi hinuhubog muli. Ang lumang Macau, ang lungsod ng malalaking VIP rooms, junket empires at halos walang prenong daloy ng kayamanan ay unti-unting pinapatay. Kapalit nito, gustong itayo ang isang mas malinis tingnan, mas pampamilyang maipapakita, mas tourist-friendly at higit sa lahat mas kontroladong Macau. Isang Macau na maaaring puntahan ng middle class mula sa mainland para sa bakasyon, konsyerto, shopping, pagkain at kaunting legal na sugal na hindi na kayang gumana bilang higanting siphon ng kapital palabas ng bansa. Isang Macau na mas maraming camera kaysa lihim, mas maraming compliance kaysa improvisation at mas maraming state supervision kaysa private improvisation. Sa ganitong liwanag, ang pagkawala ng golden era ng VIP gambling ay hindi side effect. Iyon mismo ang layunin. At dito nagiging napakalinaw ang mas malaking kahulugan ng kwento ng Macau. Hindi lang ito kuwento ng isang lungsod ng sugal na nawalan ng swerte.
Isa itong leksiyon tungkol sa kalikasan ng kapangyarihan sa makabagong China. Ang kaunlaran ay maaaring ipahintulot, pabilisin at gantimpalaan ng Estado pero maaari rin itong pigilan, putulin at baguhin kapag tumigil na itong magsilbi sa mas mataas na layunin ng sentral na pamahalaan. Sa loob ng mahabang panahon, parang walang hanggan ang ilaw ng Kotay. Parang hindi kailanman matatapos ang pagpasok ng pera, ang pagtaas ng tore, at ang pagkahumaling ng buong Asya sa dambuhalang casino machine ng Macau. Ngunit ang kasaysayan ay madalas walang awa sa mga modelong umaasa sa pagpaparaya ng mas malaking kapangyarihan. Nang magbago ang definisyon ng panganib at prioridad sa Beijing, natuklasan ng Macau na ang tunay na may hawak ng susi sa kinabukasan nito ay hindi ang mga kasino magnate, hindi ang dayuhang kapital, at hindi kahit ang sariling lokal na elite, kundi ang makapangyarihang sentro sa Hilaga. Ngayon, habang unti-unting nag-iiba ang mukha ng lungsod, may isang napakalamig na tanawin na dapat pagnilayan. Ang mga neon na minsang sumisimbolo sa walang pigil na pagyaman ay pinapalitan ng mas mahinahong imahe ng regulated tourism, cultural events, convention business at state-approved diversification. Hindi ibig sabihin ito na mawawala ang sugal sa Macau. Malamang mananatili ito. Pero hindi na ito ang magiging hayop na dating kinatatakutan at kinaiinggitan ng mundo. Hindi na ito ang imperyong kayang lunukin ng Las Vegas ng maraming ulit. Ang bagong Macau ay hindi na itinatayo para maging malayang hari ng rehiyonal na kapital. Itinatayo ito para maging maayos at kapakipakinabang na bahagi ng isang mas malaking pambansang disenyo. Sa huli, ang pagbagsak ng casino empire ng Macau ay salamin ng isang mas malaking katotohanan sa ating panahon. Sa mundo ng modernong geopolitika, ang mga lungsod, rehiyon at economic miracles ay hindi nabubuhay sa vacuum. Kapag sumalungat ang kanilang paraan ng pag-unlad sa estratehikong pangangailangan ng estadong nakapaligid sa kanila, kahit gaano pa sila kayaman, kaganda o kapakipakinabang kahapon, maaari silang baguhin ng walang pag-aalinlangan. At iyon ang tunay na nangyari sa Macau. Hindi ito simpleng nawalan ng negosyo. Hindi ito basta humina dahil sa malas. Ito ay sinadyang ilayo mula sa landas na minsang nagpayaman dito dahil ang landas na iyon ay hindi natugma sa bagong panahon ng kontrol, seguridad at sentralisasyon. Kaya kapag tinitingnan natin ang tahimik na mga VIP room, ang nagsarang junket offices at ang nagbabagong skyline ng Kotay, ang nakikita natin ay hindi lamang dulo ng isang economic cycle. Ang nakikita natin ay libing ng isang buong modelo ng kaunlaran at kapanganakan ng isang bagong Macau na mas tahimik, mas ligtas sa mata ng Estado, ngunit mas malayo sa ligaw at mapanganib na kasaganaan na minsang nagdala rito sa tuktok ng mundo.